At kaugnay po sa mga karahasan sa ilang eskwelahan, kausapin natin ang OIC Undersecretary for Operations ng Department of Education, Yusek Malcolm Garma. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yeah, magandang umaga sa inyo. Magandang tanghali sa lahat, Rafi and Connie. Opo, kamusta po ang assessment ng DepEd kaugnay nga ho sa mga insidente ng bullying at karahasan sa ilang eskwelahan? Well, number one, kailangan muna naming tugunan yung mga immediate natin, particularly yung nabanggit ninyo kanina, yung nandun po sa Nueva Ecija, yung po Cagayan de Oro at saka po yung sa Lanao, which we are coordinating with BARM, with the Ministry of Basic Education in BARM. Ito po na yung priority areas natin because we would like to assure the public, particularly yung mga magulang doon sa mga paaralan kung saan nangyari ito, na masiguro natin na ligtas makakabalik yung kanilang mga anak sa kabila nitong mga pangyayaring ito. So, yun po yung tinututukan natin. But generally, tulad po nung nabanggit ninyo at nabanggit at kautusan ng ating Pangulo, na paigtingin lalo yung seguridad sa ating mga paaralan. On the part of DepEd, we have already made a reiteration through the Secretary of Education, Sani Angara, na ipatupad lahat ng security measures na umiiral naman na, but kailangan lang talagang patupad ng maayos. So ito po yung mas mahigpit na pagbabantay sa ating mga kids, ng mga paaralan. Kung kailangan po magkaroon ng bag search para nang sa gano'n masiguro na walang makapapasok na mga deadly weapons sa ating po mga paaralan. But nevertheless, we welcome the support of the other agencies of the government like the DILG, PNP of course, and of course the SWD for really making this as a whole government approach. Kasalukuyan may mga tanod na rin ho, lalo na dun sa mga eskwelahan na walang kakayanan na magkaroon po ng mga security guards. Pero ang tanong din ho natin, may kasanayan ho ba dapat talaga yung mga guro or teaching personnel din para syempre mag-handle kung sakaling may insidente mismo sa loob po ng classroom o mismong paaralan. Ano ho ang inyong training kung meron man nagagawin po para sa kanila? Sa ngayon, wala po tayong specific or ganoong ka-specialized na training for all our teachers. Meron po tayo mga focal persons, yung po ating mga DRRM focal persons sa mga schools natin. Sila po yung, more or less, sila po yung magmamanage nung anumang insidente meron sa school. But that's something that we are looking into. We are coordinating with the PNP and other law enforcement agencies ng ating gobyerno para nang sa ganon baka magandang maisama natin sa pagsasanay ng ating mga guro yung first response, particularly yung insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Tawag natin dito po yung active shooting. Yes. We have seen this in other countries na talagang it's a possibility na mangyari talaga. So we are preparing for that, Connie. Sa ngayon ho ba, Yusek, ilang public schools po yung walang 24/7 na nagbabantay po ng mga security guards? Halos lahat naman. I don't have the exact number right now, Connie, but most of our schools naman have their guard on duty. Pero pag sinabi nating guard, Connie, hindi ito yung the usual blue guards, Yes. or yung mga nasa agency. Most of these are provided by our local government units, but most of them ay yung daytime lang meron. And then sinasara po yan sa gabi. So we are trying to again seek the support of our local government units to our Department of Interior, Local Government para nang sa ganun baka makapagdagdag pa tayo. Para nang sa ganun maging 24/7 na yung pagbabantay ng ating mga bantay sa ating po mga paaralan. That's all I can provide right now in terms of number, Connie. Opo. At sa amin pong panayam kahapon kay Senate Committee Chairman for Basic Education Bam Aquino, sinabi niya kung kabilang raw sa long-term solution yung pagkakaroon ng sapat na budget o pondo para mag-hire po ng mga school counselors at magbuo rin ng maayos na mental health programs para sa mga estudyante. Yan din ho ba ay nasa pipeline na ninyo? Yeah. In fact, meron na po tayong mga meron nang naibigay na mga items for guidance counseling. The problem, Connie, is
medyo mataas yung qualification standard ng isang guidance counselor. And we cannot attract as many guidance counselors. So what we did, instead of hiring yung guidance counselor which has a higher salary grade, nag-open tayo ng mas mababa. Ang tawag natin dito ay guidance counselor associate or counselor associate. Nang sa ganun, mas marami tayong ma-hire. Mas more schools can have more counselors in place in their own schools. Okay. Isa rin po sa mga concerns ni Senator Bam Aquino sa interview namin kahapon, yung mabagal at napaka-mahal pa raw na pagtatayo ng mga classrooms ng DepEd. Ang sabi niya nga, magkaiba yung presyo ng DPWH, doble ito kumpara doon sa mga LGU naman. Ano ho ang inyong latest kung merong update po kayo? Well, number one, Tony, ang direksyon ng DepEd ngayon is to open as many options as possible in terms of building classrooms. So yung pong nailahad during the Senate Committee hearing on basic education, bukas po tayo to accept proposals coming from various organizations, may it be private or non-government organization. Nang sa ganun, makatulong po doon sa pagtugon natin doon sa malaking kakulangan natin ng classroom. But of course, hindi po mawawala yung taon-taon na bahagi ng budget natin, which is the classroom construction. But we just want to clarify that hindi po DepEd ang nag-i-implement ng school building program, but the Department of Public Works and Highway. But nevertheless, we are open to whatever proposal that other entities, private man yan, NGO, at tignan natin kung how can we collaborate with them for more classrooms for the Department of Education. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din, Tony. Yan po naman si Yusek Malcolm Garma ng DepEd.